Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglabag-labag na ta with evidence. O eto na ha. Sa dami-daming istorya, sa dami-daming mga speculation na magnanakaw si Arnel Ignacio. Na nako, guilty si Arnel Ignacio. Nako, kinawawa si Arnel Ignacio. Kasi appointee siya ng mga Duterte kaya ginagawan ng issue. Nako mga kabibig, eto na, first time nagsalita si Arnel Ignacio sa mga pangyayari at sinagot niya ang mga katanungan ng maraming OFW. Ito pala yung proyekto dapat sana ni Arnel Ignacio para sa ating mga OFW. Napakagandang proyekto. Pero parang tinutulan, parang ayaw ng gobyerno. Ano ang nasa likod ng istoryang ito, kabibig? So manood tayo kay Arnel Ignacio kung saan isiniwalat niya ang katotohanan. Depende na sa inyo kung sino ang paniniwalaan nyo. Di ba? As long as ngayon, kayo nang bahala, kahit tayo na mga OFW ang bahalang magtimbang-timbang kung sino at nasasabi ng katotohanan, kung sino ang gumagawa ng issue, kung sino ang gumagawa ng kabalbalan para lang mapag-initan ang isang tao. Ito na kabibig ha, manood tayo kay Arnel Ignacio sa kanyang pasabog. Naku, grabe si Arnel. Talagang pinaghandaan ang kanyang pagsalita. Hindi lang kung ano-ano kabibig ba, hindi lang basta-basta kundi talagang sa pulso ng bayan sa SMNI talaga siya lumapit. Of course. Anomalous deal. So, kasi alam mo na, ang hirap kumuha na ma-interview si Arnel. First time. At doon talaga siya nagpa-interview sa SMNI News. So ito kabibig, manood tayo sa explanation ni Arnel Ignacio. Anomalous deal. So ito po ang katotohanan ng kwento. So kaya ho ako nagugulat sa mga pangyayari. Noong 2018 pa nga lang, kaya nung sinasabi na hindi ito bagay sa OFW, nagulat ako. Oh. This is a project that we can consider a legacy project for our OFWs. Ang lupang ito, katabing-katabi lamang katapat ng Terminal 1 is 6,499 square meters. At makakapagtayo tayo doon ng actually sa aming vision, paraiso nila eh. Ayun pala mga kabibig. Maganda pala ang proyekto ni Arnel Ignacio para sa ating mga OFW. Malapit lang sa airport. Yung iba nagsabi, oo nga, expecting kami na 2018 pa pala ito kabibig. Nung nakaupo pa si Tatay Digong, nandyan na yung proyekto. Pero 2025 na ngayon, hindi pa rin nakatayo ang proyekto or kung nakatayo, ano na ang development? Di ba kabibig? Ang nakakalungkot at nakakabigat ng dibdib, imbis na ito, papunta na tayo dun sa makita natin na mabuo ito, harito tayo, itong pinag-uusapan natin. Oh. Yung unang napakabigat. Pagkatapos napakaraming aligasyon sa akin. Saan ang galing? Sa isang papel na walang nakapirma. Oo, isang papel na walang nakapirma. Hala, aligasyon, maraming aligasyon. Tapos galing sa isang papel na walang nakapirma. Hala ka. Bagong revelasyon niya ni Arnel Ignacio, mga kabibig, mga ka-OFW ko dyan. Ang dami-daming sinabi na kinita ko, hindi, pati nga yung numero, hindi na nga magkasundo kung magkano. Oh! Ang numero daw hindi nagkasundo sa papel. Parang bycam at GAA lang yan. May mga blanco at mga Nako. Bahala na kayo. Let me tell you, to the OFWs I have been serving, hindi ko kayo pinagtaksilan. Ginawa ko lang ito para sa inyong pagmamahal at wala po akong kinita dito. Walang ganun ito. Because Land Bank po ang nag-assess nito.
as our government financial institution, it's the land bank who assess the value, and it is exactly the amount that we were paid. So, hindi ko maintindihan kung bakit kailangang araw-arawin ako, nakaliwat kanan, nakausapin kayong lahat, na paulit-ulit sasabihin na may anomalya ang aking ginawa. At sana naman lang, binigyan ako ng pagkakataong makausap. Nagulat na nga lang po ako na isang araw pinatawag ako na ako ay papalitan. So, yun po ang nangyari dito. Hindi ko po ito itinago sa ito pong ganitong kagandang transaksyon. Bakit namin itatago ito? Itong transaksyon na to, o itong proyektong ito, gusto mong ibigay sa OFWs. Bakit po itatago ito? You're very, very transparent each step of what we have been doing. Again, may I emphasize, it started in the Senate. It's on record. And magkakatabi po kami noon. Nandun ang aming bagong administrator, T.Y. Kaunan, former Undersecretary Tonet Aliones, and OIC Yusek Hans Kapta was there. At we had all the chances na sabihin lahat itong nagiging alingas-ngas ngayon. So, ipagpauman ninyo, katulad ng binanggit ko kanina, hindi po ako nakapagsalita kaagad. Simply because I was shocked. Oh. Because when we parted ways, napakaayos naman. So, nagulat na lang po talaga ako na gano'n ang nangyari. As I hope all the questions you have in mind ay nasasagot na ng aking narrative ngayon. Because alam ko naman po yung mga nasa isip niyo. Kaya minabuti na namin na on this day, ito po yung kwento. Ito po ang kwento ng nangyari dyan. One more thing. There's an issue na ito daw binili namin na hindi raw pwedeng tayuan. Sapagkat napakalapit sa... Meron ho kaming permit sa CAAP. Meron permit sa CAAP. Taxes, hindi po kami ang nagbabayad ng taxes nito. Hindi ho kami. So lahat ng mga kwento tungkol dyan, I am totally shocked at all the accusations. But again, I would like to emphasize, nung dinala po namin to sa board at kami po ay binusisi, we were scrutinized. The technical working group came up with a report. Sinunod lahat. Sinunod pong lahat. Kaya hindi ko maintindihan bakit itinawag na ganon. Again, sa mga OFWs, palagay ko ang pinakamalaki kong pagkakamali. Nung minsan po kami ang binilin po kasi sa akin lagi ay alagaan kayo. At nung po ako ay nasa show business, hindi po maramot ang pagkakataon na kami ay itrato laging VIP. At kung paano yung karanasan na yan, yun ang gusto kong maranasan ng mga OFWs. Hindi naging sapat sa akin na tawagin lang kayong bagong bayani. Gusto kong maramdaman nyo kung ano ang VIP. Kaya araw-araw po akong nagtatrabaho para maramdaman nyo po yun. Hindi ko kayo pinagtaksilan, hindi ko kayo tinalikuran. Ito lang ay ginawa ko. Gusto kong isakabuhay ninyo kung ano ang tunay na pagmamahal sa OFW. Sana alam mo, marami talaga ang nasiyahan sa tawag dito sa serbisyo ni Arnel Ignacio. Kami mga OFW, kontento na kami hindi kontento, hindi satisfied talaga, 100% satisfied sa trabaho ni Arnel Ignacio.
Marami siyang natulungan, lalo na yung mga OFW natin sa Kuwait, Saudi Arabia, marami doon sa yung mga distressed OFW. Nako, palaging nandyan si Arnel Ignacio. Sana meron na kayo nito eh. Sana meron na kayo nito. Sa aking puso kasi mas mahalaga kung ano yung mapaparanas namin sa inyo. Hindi yung napapanood nyo kaming ganito. So sa lahat ng OFWs, namimiss ko yung mga kinukulit-kulit nyo ako rito para humingi ng tulong. Kahit madalas, ang kulit, naging buhay ko na yan eh. Sana lang nabuo namin ito para sa inyo. Thank you very much. Yeah, well, we don't know. We don't know what's next. But kung ano man, that's why they're here. When the time comes. So, as of now, so 1.4. Well, as of now, I think Mr. Ignacio is able to say everything on his side, everything in his heart, and practically that's the reason for this press conference. It's just for him to air what's on his heart. And yes. Because the land is already under the name of the Republic of the Philippines. Kaya nga po nag-iisip kami saan, hindi naman ho yan nakapangalan sa akin. Oh. Nakapangalan niya sa Republic of the Philippines. It's not even sa OWA. So, kung ano rin ang, uulitin ko uli, kung ano yung assessment ng Land Bank na 1.415 yata, yun binayad. Ayan. So I guess I believe I've Well, again, I would just like to repeat that for today, Mr. Ignacio just wanted to air everything in his heart. Maybe for the other questions, maybe one day we'll hear that further, but that day is not today. Again, for further questions that will come in another day, the right time. But for now, Mr. Ignacio is able to air his side, to air what's in his heart, and that's the most important thing for him right now. Thank you. Thank you. Thank you very much. So yun, kabibig, yun ang tawag dito, ang press con, media conference ni former OWA Administrator Arnel Ignacio, mga kabibig. So kayo, ano ang iyong komento hinggil dito? May mga ibang netizen na nag-comment dito, mga kabibig, na pinupuri si Arnel Ignacio. Sabi dito, iba magtalaga si Tatay Diggs, talagang may puso si Arnel Ignacio para sa mga OFW. When I read about the news about Sir Arnel, I knew the news is fake. I saw how he's passionate about his works in OWA, being an OFW. High salute, Sir Arnel. Nang hinayang kasi sila sa pera, salip sana na mapunta sa kanilang bulsa, napurnada. Alisin nyo na lang po sana yung pagkarami-raming requirements sa pagbabakasyon
or pag-uwi sa mga OFW maliban sa ticket at passport. Yung palang po, napakalaking tulong na po sa amin yon. Hindi po joke yung maglalakad po nila sa embassy para makompleto naman yung mga requirements na hinihingi nyo bago kami makabakasyon. Salamat. Gusto kasi ni Marcos, mga bangag lang ang nasa galamay niya. Pag nag-work ng maayos, ayaw niya yun. Grabe itong komento ni DJ Glenn. So, yun mga kabibig, yun, napakinggan nyo si dating OWA Administrator Arnel Ignacio sa kanyang pagbubulgar ng mga totoong nangyari. Na-shock pala siya na may allegation sa kanya. Tapos alam pala ng Land Bank yung magkano ang na-release na pera. Ang ganun mga kabibig. So yun lang po mga kabibig ang ating latest libag-libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.